Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong ating ginugunita sa San Maximiliano Kolbe, isang martir at pari, ating itaas sa Diyos ang ating pasalamat, pagpupuri sa kanyang kabutihan at kadakilaan. Ngayon din ating itaas ang ating mga intensyon at panalangin. At upang tayong lahat ay maging karapat-dapat sa ating pagdiriwang, ating pagsisihan ng mga nagawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong manaig sa mga pahirap at martir na San Maximiliano Kolbe. Pagkaloob mong kaming nagdiriwang ngayon sa kanyang tagumpay, ay makapanatiling di natitinag ng mga kumakalaban, pakundangan sa iyong pagkupkop sa amin araw-araw, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, Bayang Israel, ito ang nais sa inyo ng Panginoon. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya, lumakad sa Kanyang mga daan. Ibigin siya, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa, at sundin ang Kanyang kautusan at mga tuntunin. Ito naman ay sa ikabubuti rin ninyo. Isipin na lang ninyo na ang langit, ang daigdig at lahat ng narito ay sa Panginoon. Ngunit sa laki ng pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, kayong lahi nila ay pinili niya sa gitna ng maraming bansa. Kaya nga, buksan ninyo ang inyong mga puso at alisin ninyo ang katigasan ng inyong mga ulo. Pagkat ang Panginoon ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan at kakilakilabot. Pantay-pantay ang tingin niya sa mga tao at hindi napasusuhol. Iginagawad niya ang katarungan sa mga ulila at balo. Nilulukuban niya ang pagmamahal, ang mga taga-ibang bayan
at binibigyan ng kanilang pangangailangan. Ibigin ninyo ang mga taga-ibang bayan, pagkat kayo may maging taga-ibang bayan sa Ehipto. Magkaroon kayo ng takot sa Panginoon. Paglingkuran ninyo siya, huwag kayong hihiwalay sa Kanya, at ipahayag ninyo ang Kanyang pangalan. Siya lamang ang dapat ninyong pag-ukulan ng pagpupuri. Siya ang inyong Diyos, ang gumawa ng marami at kakilakilabot na mga bagay na inyong nasaksihan. 70 lamang ang inyong mga ninuno nang pumunta sila sa Ehipto. Ngunit ngayon marami na kayo, sindami ng bituin sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya'y nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod, siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoon mong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Binibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya'y naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig, hindi nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoon mong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntuning mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan, walang ibang bansa, pagkat hindi batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoon mong butihin. Ang lahat po ay magsitayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nagkakatipon sa Galilea si Jesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa 3 araw, at sila'y lubhang nagdalamhati. Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Opo, sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na siya agad ni Jesus, ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamayan ba o sa mga dayuhan? Sa mga dayuhan po, tugon niya. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi pinagbabayad ang mga mamamayan. Gayon man, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil.
Kunin mo ang unang isdang mahuhuli, ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Padre. Nakikinig po natin parating sinasabi na kung ano ang nakikita ng mga bata sa matatanda, iyon ang kanilang ginagawa. Pero siguro hindi lamang mga bata ang ating isinasaalang-alang. Kung hindi ang bawat isa din, maganda sigurong sabihin kung ano ang nakikita ng iba sa matatanda, yun ang kanilang ginagawa. Isang paalaala na ang bawat isa ay dapat maging magandang halimbawa para sa bawat isa. Ito ang ipinakita ni Jesus sa ating binasang Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagbabayad ng buwis. Ang pagbabayad po ng buwis sa templo ay tungkulin ng mga lalaking Hudiyo. Pagsapit nila ng 20 taon, kinakailangang magbabayad sila ng buwis para sa templo. Pero kung susundin mo ang panuntunan talaga, binabanggit po doon na ang mga pamilya ng hari, kung ang pag-uusapan ay ang buwis sa kaharian, ang pamilya ng hari ay hindi na nagbabayad ng buwis. Dahil ang buwis na ibinabayad ng tao ay para na rin sa kanila. Kaya kung susundin ang ganong kaisipan, kung si Jesus parating sinasabi niya na siya ay anak ng Ama, katulad ng binanggit ng batang si Jesus nung hinahanap siya ng kanyang mga magulang na si Jose at Maria, nang sabi ng Panginoon ay, bakit kayo nababagabag? Ako'y nasa bahay ng aking Ama. Kung ang susundin ay ang ganong panuntunan, sa makatuwid, hindi na kinakailangan pa ni Jesus na magbayad ng buwis para sa templo dahil ang nasa templo ay ang kanyang Ama. Pero hindi yun pinagpilitan ni Jesus. Ang kanyang ipinakita ay magandang halimbawa ng pagsunod sa kautusan ng batas ng tao. Magbabayad din ng buwis. Kaya sabi niya kay Pedro, pumunta ka sa lawa, ihulog mo ang kawil, makakahuli ka ng isda, ibubuka mo ang bibig, makakakita ka ng pilak. Yun po ay sabi ng mga dalubhasa, figurative lamang. Maaaring isang paglalarawan lamang na ang ibig sabihin ng Panginoon ay bumalik ka sa pahingisda at ang iyong kikitain, yun ang iyong ibayad sa ating buwis. Pero magkaganon pa man po, iisa ang ipinapakita ni Jesus, ang pagiging magandang halimbawa para sa iba. Kaya nga, sabi po sa Ebanghelyo ay para walang masabi sila sa atin. Kung titingnan natin ang wikang Griego, ang naginamit na salita, ito'y nangangahulugan na wala silang masabi o hindi dapat magi tayong sagabal o hadlang para sa iba. Sa isang salita, halimbawa, magandang halimbawa. Ito po ang kailangan natin sa mundo ngayon, lalo tigit sa ating simbahan. Maging magandang halimbawa para sa iba sa pamamagitan ng ating salita at ng ating gawa. Kumisan kaya yung iba po ay umaalis ng simbahan, nagtatampo sa simbahan, nagagalit sa kanyang kasamahan sapagkat hindi tayo nagiging magandang halimbawa. Parating sinasabi sa atin, simba ng simba, masama din naman ang ugali. Simba ng simba, tsismosa pa rin naman. Simba ng simba, ganito pa rin ang ginagawa. Kaya ito isang magandang paalaala. Si Jesus ay naging magandang halimbawa para sa iba. Sana ganun din po tayo. Hindi lamang sa paraan
ng pagbabayad ng anumang tungkulin natin, kung hindi lalo tigit ng magandang buhay na nakaayon sa Panginoon upang sa ating magandang halimbawa, maakay natin ang ating kapwa patungo sa ating Panginoon Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, sa ating kahinaan at pangailangan, dumulog tayo sa Diyos na ating dapat sundin at paglingkuran, sabagat Siya ang pinagmumulan ng lahat ng kapangyarihan sa sandaigdigan. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa andako ng daigdig na may walang takot magpahayag ng pinahahalagahang katarungan ng kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng tao naway makabahagi ng tama sa mga material at espiritual na bagay na daigdig at mga organisasyong sibiko at estado naway makatulong sa pagtatanggol sa mga mahihina at mga mahihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng mamamayan naway magkaroon ng malakas na kalamutan sa sibikong tungkulin at maging aktibo sila at makilahok tungo sa pangkalahatang kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway mangingtaan ng pag-ibig at kalinga ni Kristo para sa may mga sakit, mga nagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway magkaroon ng kasiyahan sa kaharian ng kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ng awa, dapat nagamitin ang lahat ng talento sa lupa para sa pagsusulong ng paghahari ng iyong katarungan, kapayapaan at pagkakapatiran ng iyong bayan. Sa pamamagitan ng aming bukas loob na pagsuporta, naway maging instrumento kami ng pagtatag ng iyong kaharian dito sa lupa. Hiling na ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayong mga kapatid upang bagahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at ng buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabin ito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa kapakasakit ni San Maximiliano sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat, na ikay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na San Maximiliano ay parangalan. Sa ikapananalig namin paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay, sabagat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa karatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal, ang talang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayunong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin, kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaligapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Melrey na aming obispo at ng talang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawan at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kay sana mga apostol, ni San Maximiliano, ni San Fernando at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal, papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Ang lahat po ay magsitayo. Naglayang pag-ibig sa Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawa namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos
na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito si Kristo ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Malaming mapagmahal ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtiis ng pagsubok sa iyong martir na San Maximiliano Kolbe. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa panalangin at pagbabasbas, inaanyayahan po sa unahan ang mga nagdiriwang ng kaarawan, nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal, kukuha ng anumang pagsusulit, mga mangingibang bansa. Kasunod po ang pagbabasbas ng mga religious articles. Ama na pagmahal sa nagmumula ang lahat ng ubuting bagay, hinihiling namin, basbasan mo ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kaarawan, anibersaryo ng kasal, at sa iba't iba nilang pangailangan. Pagkalooban sila masamahaw at makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos sa hanap buhay, at kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kalang gawit at ikain upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kalang angkal at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patagin sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabin sa pag-ibig. Hiling na ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Nakigawaran din Diyos magkapala ang makasangkapan sa panalangin upang ito'y maging gabay sa pagtak sa kabanalan, paghahangad ng buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Happy birthday po at happy anniversary. Palakpakan po natin sila. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, maging mabuting halimbawa para kay Kristo. Salamat sa Diyos.